Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre Saturday. So, this is the day we are waiting for. Grand Finale! Yes! We are excited na nga dahil itong araw na to ay magaganap na ang finale ng Miss Grand 2025. And then of course, looking forward tayo dyan kung ang ating pambato ay siya nga ba ang mag-uuwi ng Golden Crown. So ayan, so syempre back to back ang hinihingi ng ating bansa para sa Miss Grand 2025. And of course, lahat tayo ay excited dahil syempre ang ating pambato na si Eva Tiglao ay talaga namang umaariba ng bonggang-bongga. Kaya naman ang buong sambayan ng Pilipino ay excited na para sa gabi ng Coronation Night ng Miss Grand International na magaganap nga mamaya dito sa Bangkok, Thailand, at mapapanood ninyo sa Grand TV ng anong oras? Siyempre, 7 p.m. Bangkok time, 8 p.m. in Filipino time, sharp yan. Hindi sila nadidelay. Ganon. Kaya naman, siyempre, happy ako dahil alam naman ninyo na talagang pag grand finale ay excited. Hindi nakatulog na maigi ang Mama Sam ninyo kagabi. Sa sobrang kaiisip ko sino nga ba ang dapat na mag number 1. Pero syempre umaasa ako na ang ating pambato ay syempre mauwi niya ang corona ngayong araw na to. Marami kasi lumalaban talaga guys. Marami talaga mapapaisip ka na sino ba talaga. Ito yung grand na sobrang sumakit ang ulo ko ng bonggang-bongga dahil siguro sa sobrang connected ko sa iba't ibang klase ng tao at ayun na nga. So, syempre nakakasagap ka ng mga thought nila. And then, ayun. So, nagkakaroon katuloy ng distraction. So, yun. Anyway, so, syempre, excited na ang lahat at sana lahat kayo ay handa na rin sa magiging resulta ngayon ng Miss Grand International. Kung mananalo, mananalo. Kung matatalo, wag naman sana. Diba? So, yun. So, eto na. So, marami akong hatid na chika sa inyo ngayon, araw na ito, na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, true ba? Second crown na daw for Indonesia. So ano bang masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay good luck Indonesia. So alam ko naman yung mga Indonesia na they are excited na para sa kanilang pambato din na si Vina. Dahil naman, tingnan naman ninyo, nako, syempre, ginawa naman ni Vina ang kanyang makakaya. Pero, according naman sa nakita ng dalawang mata ko, parang ang labo naman na makuha nila ang Grand Crown, di ba? So, yun. So, parang, hindi ko nga alam kung papasok sila sa semifinals eh. Tapos, hindi rin ako sure kung makakarating ba sila sa top 10. So, yun yung mga iniisip ko. Kasi talagang marami nag-penetrate. At, ewan ko kung nagustuhan ninyo yung performance ng prelim ni Vina noong nakaraang araw. Pero kung akong tatanungin ninyo, sa buong kabuuhan talaga ng competition, ay nakita ko naman na talagang isa si Vina sa mga front runner, isa si Vina na talagang tinututukan din ng grand organization. At syempre, pagdating sa business side, alam naman natin na talagang umariba naman si Vina dyan ng bonggang-bongga. Kaya ang masasabi ko, good luck, di ba? So, yun. So, ako, para sa akin, kung mananalo sila, edi I'm happy for them. Pero, wag masyadong ilagay sa ulo kasi malayo sa pangarap na matupad ngayong gabi na manalo sila ng Miss Grand. Charot! So, yun. So, ako, para sa akin, kung makakapasok sila ng top 10, isang malaking sorpresa na yun. At kung makakarating pa sila ng top 5, aba, talagang iba na. Pero kung makakarating pa sila ng talagang
para sa corona, oh my gosh, is a big, ano talaga, parang deep dream na mahirap matupad. Charot. Ako, para sa akin, Indonesia, talagang ginawa nila yung makakaya nila. Pero parang feeling ko medyo mahihirapan sila na makalusot sa semifinals. Parang feeling ko kakayanin pa. Pero yung doon sa sa top 10, parang hindi ko alam kung paano siya lulusot doon ng bonggang-bongga. So yun, so sana wag siyang tumalbog mamaya ng bonggang-bongga din para alam mo yung tuloy-tuloy yung kanyang swerte hanggang sa makarating siya kung saan niya gusto marating. Wag lang sana lumagpas. Charot. So yun, so good luck Indonesia, and I think you did it. Charot. So, yan. So, good luck, good luck. Tapos, eto ang sumunod na chika. Sabing ganon, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mainit na pinag-uusapan sa social media ang gown ni, syempre, ng ating pambato na si Miss Philippines na mukha daw majorette. So, sus ko, nakakaloka. To be honest, syempre, dapat gawang Pilipino kasi to, gawa to ni Ryan. So, marami tayong hindi naiintindihan sa mga desisyon nila dito para sa ipapasuot sa ating reyna. Pero kasi respetohin natin yung desisyon ng organization para sa ating reyna kasi sila yung nakakaalam ko ano yung the best. Hindi din naman tayo pwede talaga manghimasok dyan or mag-comment ng bonggang-bongga. Ang kailangan nila ay suporta. Hindi nila kailangan na lait-laitin, lalo na yung mga designer. Kasi in fairness naman kay Ryan, na na-meet ko yesterday, na-explain niya ng maigi sa akin kung bakit, kung ganon, at ato ang naging choices nila. Si Ryan ay taga-gawa at taga-disenyo. Pero kasi kung ano yung iuutos ng organization sa kanya, syempre yun yung susundin. Saka syempre isipin din natin yung budget ba, pasok ba sa banga, and then yung organization, nagdidesisyon sila na ito ang gagawin nila kasi syempre, ayun yung alam nila na mas makakabuti para sa team nila. So ako, naiintindihan ko both side, naiintindihan ko ang mga tao kung bakit ganun yung reaction, naiintindihan ko din yung organization at saka yung designer dahil yun yung pinaplano nila at yun yung napag-usapan nila. And I hope na sana ang gawin na lang natin ay suportahan natin ang sariling atin, maging proud tayo kasi sabi nga ninyo, hindi man ganun kagandahan yung nakikita ninyo sa gown ni Emma, ay nadala naman ni Emma ng bonggang-bongga. At tingin ba ninyo dahil ba sa gown na pinasuot sa kanya, maliligwak siya sa sa top 20 o sa top 10? Hindi. Talagang malakas ang Emma Tiglao at hindi lang top 20, top 10 ang kanyang mararating dito sa competition. Baka pa umabot yan sa dulo ng competition. So, ibig sabihin, lahat ng pinalano ng organization at saka syempre ni Ryan ay ayun na. So, pasok sa banga. Diba? So, yun. So, ibig sabihin, nag-connect talaga sila yung kanilang iniisip, yung kanilang ideas, yung kanilang gustong mangyari, at syempre, kasama na rin din yung work hard ng ating mga designer. So, sana isipin natin na ang mga ginagawa nila ay para sa ikabubuti ng ating bansa at wala naman tayong nakitang mali doon sa ginawa nila kasi pumalo naman ng bonggang-bongga. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit anong ganda ng gown na ipasuot dyan, kung hindi naman carry ng kandidata, di wala din. So bumagay ang kulay, bumagay ang execution, so winner. Diba? So yun, so move on na tayo dyan kasi sure na sure tayong pasok tayo sa banga. And then, syempre para sa sumunod na chika, eto nga, Mama Sam, tingin mo sa bakbakan ng mga kandidata katulad ni Spain, Czech Republic at United Kingdom para sa Europe. So tingin mo sa kanila kaya mapupunta ang Golden Crown? Well, ang masasabi ko dyan, I'm so excited sa labanan ngayon kasi ang hirap i-predict talaga no? Pero isa sa mga nakikita ko na pwedeng manalo din talaga ng Golden Crown sa Europe ay ayan nga, silang tatlo, isa sa kanila ang pinagpipilian. Malakas ang kutob ko na isa sa mga talagang pwede talagang makasungkit tonight ng Golden Crown ay si Czech Republic. Yes, si Czech Republic. Kasi doon sa performance niya, sa beauty na meron siya, sa kabuuan na meron ang
pinakita ang Czech Republic, parang feeling ko si job well done para sa corona ng Miss Grand. And then, hindi ako magtataka kung siya ang mananalo ng Miss Grand ngayong taon na to. Kasi parang feeling ko ang Europe kailangan na rin talaga manalo. At meron ng Czech Republic na lumalaban na talaga naman, pag nakita mo siya in person, sasabihin mo talaga, wow, ang ganda-ganda niya. Actually, isa siya sa mga naiisip ko na pwedeng manalo. Ang pangalawa ay si Miss Spain. Yes! Kagabi nakita ko si Miss Spain. Diyos ko, talagang sabi ko, nako, talagang nilalaro talaga tayo ng tadhana. Ang hirap talaga i-predict. Pero isa si Spain sa mga nasa puso ko na parang, wow, baka ito ang manalo. Kasi sa totoo lang, yung performance niyan during prelim, ay talaga naman masasabi ko winner. Tapos lahat din ng mga eksena niya sa competition na to, talagang tumatatak din talaga sa utak ko ang mga laban na ginawa ni Espanya. At ayun nga, so possible talaga na si Spain ay isa sa mga ikagugulat ng lahat na baka siya ang maputungan ng corona ng Miss Grand ngayong taon na to. And then United Kingdom, malakas din ang United Kingdom, pero kumpara kay Spain at saka kay Czech Republic, parang masasanayon ako na okay, hindi imposible si Czech or si Spain ang makakuha ng corona ngayong gabi. So, yon. So, to be honest, I think Spain. Nakakaloka. Pero syempre, tignan pa rin natin, di ba? At kung sa Europe, merong dalawang kandidata na talagang tatlong kandidata na masasabi natin na possible na makarating talaga sa top 10, sa top 5, at saka makakuha ng corona. Sa Africa din, meron din dalawang kandidata na talaga naman, oh my gosh, palaban. Ito ay si Tanzania at saka si Ghana. So, yun. Nakakaloka. Si Ghana, syempre, walang talagang duda na ganadong-ganado siya sa laban niya dito sa Miss Grand. And then Ghana, isa sa mga nakikita kong magta-top 5 talaga sa competition na to. At para sa akin, si Ghana ay isa sa mga masasabi natin palaban. Totoo yan. And then, of course, hindi ako magtataka kung makakarating siya sa top 5. Pero yung masungkit niya yung corona, pwede din naman. Pero mas malaki yung chance na nakikita ko kay Czech Republic at saka kay Espanya. Kay Spain. And then, sure ako nasa top 5 si Ghana. And then, syempre, hindi rin magpapahuli si Tanzania. Si Tanzania naman, para sa akin, pwede siyang makarating sa top 10 ng competition na to. Sa totoo lang, malakas din yung kumpiyansa ko na palaban din talaga ang bansang to. At tignan natin kung ano ang ipapakita niyang execution mamaya sa Grand Coronation Night. So, I'm so excited. So, sa kanilang dalawa, sure ako na malaki yung chance talaga nilang umabot sa top 10 ngayon dito sa competition ng Miss Grand. Di ba? Kasi yung mga palaban yan, mga yan, saka talagang, oh my gosh, nakakaloka. So, yan. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, Madam Teresa, nagpasalamat ng bonggang-bongga kay CJ Opiasa dahil sa pagkaka-embrace niya bilang reyna ng Miss Grand. Nangilabot ako sa sinabi doon ni Madam Teresa. Yes, naiintindihan ko na si Madam Teresa ay talagang sobrang natuwa kay CJ. And then, si CJ, ini-interview namin kagabi na paiyak siya. Sabi niya sana daw matandaan daw ng tao. Yun lahat ng sakripisyo niya para sa Golden Crown. Patapos na kasi yung reign ni CJ tonight. And natutuwa ako sa message ni Madam Teresa na sobrang nagpapasalamat talaga siya kay CJ. At natutuwa ako yung appreciation nila kay CJ. Ako, para sa akin, maraming salamat CJ kasi tinupad mo yung pangarap ng mga Pilipino na makuha natin yung Golden Crown. Hindi man natin nakuha sa magandang, alam mo yon, yung talagang, yung deserve na parang ikaw yung putungan nung araw na lumaban ka. Pero, ang galing ng Diyos kasi binigay pa rin sa atin to ng bonggang-bongga.
And then, kagabi, yung habang ini-interview si CJ, naramdaman ko talaga yung puso ni CJ na sobrang grabe. Mahirap makakuha ng isang tulad ni CJ Opiasa. And I think CJ Opiasa ay nag-iisa lang. Dahil hindi tayo basta-basta na makakakuha ng katulad niya or mas higit pa niya. Kasi nang ganun-ganun lang. Meron naman pero hindi ganun kabasta. Hindi ganun kadali. Ayun. So, ang akin, sabi kasi nila, marami kasi pinagdaanan si CJ bago niya makuha to. And then, I think deserve ni CJ yung corona ng Golden Crown. And para sa akin, she's only number 1. So, yon. Mahirap makakuha ng katulad ng isang CJ uli. Hindi yan yung parang bukas meron na uli na pwedeng ipalit kay CJ Opiasa. Kasi I think makakakuha tayo ng mga girls na grabe mag-penetrate in terms of pasarela, grabe yung execution, may mga ganon, marami tayong ganyan. Pero yung puso ng meron si CJ na nakita ng grand, iisa lang yan. So, yan. So, grabe. Oo, sa totoo lang, iisa lang talaga ang merong puso na CJ Opiasa at bibihira ang ganitong queen. At sana mahalin natin siya ng bonggang-bongga kasi tinupad niya ang pangarap natin na makuha ang Golden Crown. At yung nagawa niya sa Miss Grand to connect ulit tayong lahat, sobrang bongga. So, yon. We love you, CJ, and thank you. So, yan. Nakakaloka. Diyos ko, may pa-farewell din para kay CJ. May pa-farewell message for CJ. Naiyak ako. Sarot. So, ito ang sumunod na chika. Philippines, give me another CJ and I will give you the back-to-back crown. So, ito na ba yung susunod na ba si Emma? To be honest, I love Emma Tiglao. Naniniwala ako na deserve ni Emma kung sakaling ibibigay sa kanya. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, mahirap makakuha uli ng isang CJ Opiasa. Yung puso ni CJ ay mahirap ikumpara sa puso ng iba. And I hope na sana ganun din yung puso ni Emma Tiglao katulad ng kay CJ Opiasa. And I think Emma Tiglao sa performance, yes, napantayan niya kung ano yung nagawa ni CJ Opiasa. Ang hindi ko na lang sigurado doon, yung puso na meron si CJ na ibinibigay sa atin lahat ay katulad din ba ng puso ni Emma Tiglao? At ganun din ba ang nakita ng organization kay Emma? So, yun lang. So, kung mananalo tayo mamaya, we proud and happy. Pero kung hindi naman, sana, sabi ko nga, ang pinaka maximum ba? Minimum, sana first runner up for Emma Tiglao. Kung hindi niya makukuha yung title. Kasi malulungkot naman ako kung ilalagay naman nila sa second runner up, third runner up. I hope na sana, kung hindi winner, sana first runner up. Kung sino man yung mananalo. So, yun lang yung akin. So, yan! Ay, nako, nakakaloka! But good luck. Wish all the best, Emma. And God bless you and more power. I know, ginawa mo yung best mo. At nakita yun ng dalawang mata ko. So, hindi ko hawak ang desisyon na kay Mr. Nawat. I hope na sana ikaw yung nakikita nila na gawing Miss Grand ngayong taon na to. Diba? Kasi deserve naman talaga din ni Emma. Sabi ko na minimum na yung first runner-up. Maximum title. So, yan! So, kayo guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po
ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.